Si Yu ay isang literal na loser na lalaki na ginugol ang kanyang buhay sa paggawa ng mga post errors, ngunit ligwak pagdating sa marketing strategy. Ganon pa man, nabago ang lahat sa pagsulpot ng isang asul na chick na naging acting seller ng kanyang produkto. Ang kanilang relasyon bilang magkatrabaho ay nagbunga ng malalim na pagkakaibigan, bago dumating ang isang hot chick na gutom sa pagmamahal. Maaaring siya ang best girl sa kwento, mahiyain pero cute na sinamahan pa ng mga ganito, kung kaya mula dito ay napa-step up ang best friend para maging best girlfriend ng kanyang romantiko. Enomoto-san. Nagsimula ang kwento sa pagbibenta ni Yu ng mga gawa sa paaralan, ngunit bigong makaakit ng customer dahil sa loser na mukha. Pagsapit ng gabi, 5 lang ang naibenta nito at napagtantong marami pang kakaining bigas bago makapagbenta ng 100 gawa. Dito na nito nakilala ang asul na kagandahan na si Himari, at pinagbalitang may mga babaeng pumunta sa tindahan habang wala ito, na ibig sabihin ay pinalampas nito ang pagkakataong makapagbenta pa. Sa isip ni Yun na pangit ang gawa kaya walang bumibili, ngunit nilantad ni Himari na nakapagbenta ng 30 na piraso habang mukhang loser ito sa labas. Tinanong nito si Yu kung bakit gustong makapagbenta ng 100 piraso matapos marinig sa silid, at sa pagpupumilit nitong makakuha ng sagot ay natigilan si Yu dahil certified simp sa mga chick. Ni-reveal nito na pangarap magbukas ng tindahan ng mga gawa sa hinaharap, ang munting ambisyon na hindi sinusuportahan ng kanyang mga magulang, na sinabing papayagan lamang siya kung makakapagbenta ng 100 gawa sa event. Ikinatuwa ito ni Himari kaya natapunan ng juice ang mukha nito, tinawag na tanga dahil sa paggawa ng mahirap na desisyon. Kasunod nito, sinabi ng chick na 70 items na lang ang natitira, at nagpas siyang tulungan ang bida nating walang karisma sa pagbibenta. Makalipas ang 2 taon, nagbibenta na si Yu ng flower accessory online sa pamamagitan ng convenience store ng kanyang pamilya. Sa paaralan, pinapalawak lamang nito ang domain ng isang manlilikha, masigasig na pinapalago ang kasanayan upang gumawa ng maraming item para sa kanyang negosyo. Naging super lapit na din ito kay Himari na parang kasintahan ng galawan, na madalas siyang ginugulo habang nagtatrabaho. Sa gitna ng kaitamis na kulitan, naalala ng binata ang pag-treat sa dalaga pagkatapos ng event kung saan binigyan ito ng choker bilang pasasalamat, nasuot pa rin ito hanggang ngayon. Ni-reveal ni Himari na ini-stock ito sa bawat segundo at napagtanto ang pagkahumaling sa mga bulaklak, at nagpas siyang susuportahan ang negosyo nito. Ganon pa man, humingi ito ng malaking pabor sa kuya at bilang kapalit, hinihingi nito ang mga maliwanag na mata ni Yu. Napansin nito na nagninangning ang mga mata ng binata kapag nagtatrabaho, kaya hiniling na ipangako nito na papanatilihing nagninangning ang mga mata para lamang sa kanya. Inalok nito ang binata na maging best of friends, at nang kainin nito ang tinapay ay siyang naging selyo sa kanilang pangako at pagiging business partners. Sa kasalukuyan, tinanong ni Yu si Himari tungkol sa talent agency na nakipag-ugnayan dito, sinabing tinanggihan iyon dahil abala sa pagtulong sa kanyang shop. Nagbiro itong papakasalan ng binata kung hindi maging multimillionaire ang negosyo sa edad na 30, na kinundina nito pagkat mula nang sabihin iyon ay tila naging bayaw na ang turing ng kuya nito sa kanya. Ayon sa dalaga na kung ayaw talaga ay maghanap muna ng future asawa, dahil sa ngayon ay chick siyang nag-alok ngunit choosy pa ang loser nitong mukha. Suntok man sa buwan ang tsansang makatusok ng hottie ay pinayuhan ito ni Himari na lumabas at maghanap, subalit giniit nito na imposible pagkat kapag nasa eskwelahan ay higit pa ito sa asawa kong bumakod. Nagyabang ang dalaga na hindi nahihirapan kumulekta ng larwang simp, nakalimutan yata ang taglay na alindog, samantala ito ay gutom makaamoy ng bango. Sunod sinabi nitong kabilang siya sa kilalang pamilya, at maaaring masangkot sa fixed marriage dahil sa usapang politika. Payag maging unan nito ang simp sa panahong iiyak dahil doon, kaya todo tawa ang chick manipulator sa pagbili nito sa makeup story. Matapos umuwi, todo trabaho ang binata sa paggawa ng items, nang maalala ang sinabi ni Himari na wala itong nakikitang gwapito maliban sa kanya. Kaya, dahil tila parehong walang makukuhang maayos na partner ay dito na nga iminungkahi ng dalaga na magpakasal sila, kung pareho pa ring single sa edad na 30. Cool mode ang simp at sinabing mas gusto ang mahinhing babae, kaya masayang tumalon si Himari sa likod nito dahil sa sakit ng unang rejection. Balik sa kasalukuyan, dinala nito ang mga order sa kapatid na si Sako kapalit ng mga materyales sa negosyo.
Kinabukasan, may simp na umaligid sa dalaga at giniit na mas better sa loser na Yu, kaya on the spot shutdown ang hatol ni Romansa. Sigurado itong kaya mag-survive ng girl-boy friendship nila ni Yu, ikatutuwa kung makascore sa chick ang loser na best friend, ngunit malulungkot kung magresulta iyon sa friendship goodbye. Samantala, nakasalubong ng binata ang isang chick sa vending machine kaya automatic nag-simp, at napansing may suot itong pulseres na ipinagbili niya 2 taon sa event noon. Eksaktong nasira iyon na ikinalungkot ng dalaga, kaya dahil sa palpak na obra ay lakas loob nag-alok ng tulong para ayusin iyon, kahit sa kabila ng kay Himari lang kaya makipag-usap. Biglang naging gangster mode ang chick sa isip na manyok ang binata, kaya sa huli ay napatakbo ito bago dumating ang mga alagad ng batas. Sa klase, patuloy kinulit ni Himari ang binata ukol sa magandang chick sa vending machine, at nang sigawan na ang dalaga dahil sa kulit ay naisahan siya pagkataas kilay agad si teacher sa maingay. Matapos ang klase, nagpatuloy ang pagiging martes ng dalaga ukol sa chick nito, ngunit hindi maalala na may binentang pulseres dito noon. Sunod dumating si Makishima at inangkin ang bida nating romantiko dahil kaibigan pala ito, na nagpasimula ng away sa pagitan nito at ni Himari. Ilang sandali lang ay pinagbati ng binata ang mga ito dahil naging magkarelasyon din naman sa nakalipas, ngunit sinabi ni Himari na bored lang kasi noon. Sigaw nito sa mga martes na 5-timer si Makishima at pinili lang dahil bored, ngunit bumwelta din ito na kasalanan ng uto-uto dahil pumatol. Sunod tinanong ni Yu ang dahilan ng pagbisita ng kaibigan, binanggit ang babaeng nakasalubong niya sa vending machine. Hiniling nito sa dalaga na lumantad, at nang magpakita na ay doon nakilala ni Himari na si Rin pala. Sa tanghalian, kwinento nito kay Yu kung paano naging magkaibigan si Rin at Makishima sa mahabang panahon, at nagkahiwalay lang matapos mag-aral sa magkaibang paaralan. Dagdag pa nito na minsan ang nakalaro si Rin sa kabataan, dahil ang ate nito ay kaklase ng kanyang kuya. 2 taon sa nakalipas, ang ate ni Rin ang tumulong kay Himari para ibenta ang pulseres nito, na ngayon ay isa ng sikat na model sa mga magazine. Naniniwala ang dalaga na nakuha ni Rin ang pulseres sa ate nito, sinang-ayunan ni Yu at naisip na maaring hindi nito alam na siya ang gumawa noon. Inimbita ng mga ito si Rin sa club room, kung saan ipinakita nito ang bracelet at nagbanta sa binata na ayusin ito kundi lagot sa kanya. To the rescue si best friend at sinabing maging mapagpasensya ito sa antisocial, ngunit giit ng dalaga na mahinahon na siya sa lagay na yon. Ganon pa man, nang ipakita na ni Himari ang pangit nitong mukha sa galit na ekspresyon, ay agad nataranta at nahulog sa hiya. Mula sa chick naging gangster at ngayon ay naging cute na bata, na pinapaayos madali sa binata ang bracelet na nasira. Pinagtawanan ito ni Himari na sinabing lampa pa din pala gaya dati, nagresulta para sumabog ang magandang binibini at bitbitin ang makulit na kababata. Nang bigla, naalala ni Kulit ang pagputok sa malaking lobo ng kaibigan noon, at sa puntong ito ay umayon sa kanya at kay romantiko ang second chance. Ano pa nga ba't putukan na ng lobo ang kasunod na tinitigan maigi ni romantiko? At matapos maisip na 106 iyon ay saka na pumiglas ang binibini sa pagkakagupo. Matapos mahuli ang nyakol na pasaway, sinimulan na ni Yu ang obra habang pinapanood ni Rin. Napansin nito ang total concentration ng binata, kung saan pinaliwanag ni Himari na nalilipat ang isipan nito sa isang domain kapag gumagawa ng obra. Maya-maya, natapos na nito ang pag-aayos at saka palang nakita na mukha na siyang bakla dahil sa kagagawan ni Himari. Panic mode ito sa pagtanggal kung saan parehong natuwa ang dalawang chicks, at matapos isuot ni Rin ang bracelet ay nagbigay ng matamis na pasalamat. Habang papauwi, tinanong ni Rin si Himari kung kasintahan si Yu, sinabing magkaibigan lang ng 2 taon pero inamin ang paghanga sa dedikasyon ng binata sa trabaho, at nagtaka kung mananatili ang friendship kahit pag tumigil na ito sa negosyo. Dahil sa malakas na ulan, samilong muna ang mga ito saka nagtanong si Rin kung nakaranas na ang kaibigan ng one-sided na pag-ibig. Nang humingi ng detalye si Himari, ipinakita nito ang larawan ng kaibigan suot ang bracelet at inaming umiibig sa craftmaster nito na walang iba kundi si Yu. Ito ang punto na naisip ni Himari na hindi lang pala siya ang nakamasid sa binata, at naiisip na ang girl-boy friendship nilang relasyon hanggang pagtanda ay dito na magtatapos. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napagtanto ni Yu na matagal nang hindi nakikipag-usap sa iba bukod kay Himari.
Sunod pumasok ang ate nito na pinunaang malalim na iniisip, kung kaya napakwento sa encounter sa chick sa vending machine kamakailan. Naniniwala si Sako na magandang sign ito, pagkat buong buhay ng kapatid ay ginugol sa pag-iisa at sa paggawa ng aksesory, at dinamay pa si Himari hanggang sa puntong same vibes na sila. Nagpayo itong magdagdag ng romantic theme ang binata sa mga gawa dahil obsolete na ang mga design, at nang sumagot na okay lang ang sales ay pinaalalahanan na matagal na itong walang return ng customer. Pinaalala din nito ang pangako ng binata sa kanya, na kung hindi makakapagbukas ng sariling shop sa edad na 30 ay kailangan itong mag-take over sa kanilang sari-sari store. Kasama din ang pagpapakasal nito kay Himari para may maging alila sa bahay, kaya sa inis ni Yu ay agad nang umalis. Ganun pa man sa klase, napapaisip ito sa mga sinabi ng ate at napagtantong kailangan na talagang mag-improve ng design. Maya-maya, makikitang gusto mag-alok ng tulong ni Makishima kay Rin ukol sa love life nito ngunit may pag-alinlangan, at sa pagdating ni Himari ay nag-agawan na naman ang dalawa sa kaibigan. Kasunod nito, may mga babaeng nag-request kay Makishima na manood ng kanilang laro, at syempre hindi maaaring palampasin ng Collector King ang makaamoy ng bango. Matapos itong umalis ay nag-isip si Himari ng plano para sa love life ni Rin, saka pinuntahan si Yu sa garden habang dinidilig ang mga bulaklak. Tinanong nito kung bakit tila malungkot ang binata sa klase, ipinaliwanag ang plano na babaguhin ang tema sa susunod na batch ng mga aksesory, sa pamamagitan ng pagdagdag ng romantic theme o ang lungkot ng isang nabasted. Ikinatuwa ito ni Himari pagkat sa wakas ay binata na ang dating supot. Sunod nagpayo na sundin nito ang mungkahi ng ate pagkat siguradong tataas ang benta, at mag-focus sa romantic theme dahil karamihan sa mga customer nito ay babae. Napatanong ang binata kung bakit interesado na din ito sa romance ngayon, ipinagmayabang ang bango at kinahuhumalingan umano ng mga kalalakihan. Bilang isang chick na pantasya ng bayan, tinanong ito ni Yu sa meaning ng pagmamahal, at nonchalant sinabing ito ang kagustuhan humalik o magdigmaan sa kama. Ayon dito na ang kagustuhang humalik at ang romantic feeling sa isang tao ay sabay nagaganap, saka tinanong ang binata sa uri ng babae na gusto nito, ngunit di sumagot dahil hindi pa kailanman nakaamoy ng bango. Nagbiro ang dalaga kung gusto nito yung may malaking buko at mahabang buhok gaya ni Rin, bagay na di pinansin ng binata at sa halip ay nainis sa pagiging astang experience nito gayong bar hindi naman. Inamin nito na hindi nakakaramdam ng kagustuhang humalik pagkaharap si Rin, nang biglang mag-alok si Himari ng libreng minatamis experience. Namula si Yu at kung nakikita na ba raw nito bilang lalaki, ngunit sinabi ng dalaga na best friend lang at hindi pa rin kasi nakatikim ng minatamis, kaya gustong subukan para mas maintindihan nila ang pag-ibig. Napaisip ang binata kung lumuwag ang tornilyo nito, nang biglang ilunsad sa kanya ang capitris. Giniit na simpleng physical touch lang ito. Inamin ni Himari na gustong hawakan ang kamay nito at dito lang gagawin, sabay tanong kung gusto nitong tikman ang kanyang minatamis. Sa isip ni Yu na pinagtitripan na naman, ngunit nang gamitan na ng Hillary sabay ng kamatis na mukhang papalapit ay napalaban na nga. 改めて見るとマジで美少女 Bilang pagbawi, hiniling ng Reyna ng mga pagbitin na maglaan ito ng oras sa Sabado, at sa araw ding iyon ay makikita na itong nakasakay sa kotse kasama si Hibari. Miss na nito si Yu dahil di na bumibisita, saka sinabi dito na naging kaklase ang ate nitong si Sako at nagustuhan ang prangka nitong karakter. Binanggit nito kung gaano katalino ang ate ng binata, na nagpataka dito kung ampun lang ba dahil ligwak sa klase. Ganun pa man sinabi ni Hibari na parehas din lang ito sa ate dahil sa galing sa paggawa ng mga aksesory. Matapos makarating sa mall, binati ito ni Himari na kanina pa pala naghihintay, pinuna ang ligwak na pormahan, samantala naisip nito na gusto lang ng dalaga na maging match ang energy nila. Depensa ng binata na pinagmadali ng kuya nito, kaya wala ng oras para pumili ng magandang damit. Sunod nilantad ni Himari ang kasamang espesyal na bisita, na walang iba kundi si Rin. Habang nasa restaurant, tinanong ni Yu si Rin tungkol kay Makishima, at sinabi nitong busy ito sa umano club activities. Dahil sa awkwardness, naisip ni Yu na tila mahiyain talaga ang chick na kaharap pagkat balik ulit sa dati ang vibe sa kabila ng ayos na naman sila kamakailan. Sumingit si Himari at nagtanong kung may naisip na ito para sa bagong batch,
at nang sabihin nitong wala pa ay nagmungkahi ang dalaga na i-challenge nito ang sarili. Dito na nito ni-reveal na handang mag-model si Rin para sa kanya, kaya napatanong ang binata kung bakit nito binulgar ang tinatagong kakayanan. Giit ni Rin na siya ang nakatuklas matapos nitong ayusin ang bracelet, samantala sinabi ni Himari na gusto lang nitong suklian ang pag-aayos niya kaya nais maging model para sa mga next na accessory. Banat ng dalaga na dapat pa nga nitong ipagpasalamat na dalawang chick na ang pwedeng amuyin, ngunit medyo alangan ang romantiko natin dahil di pa kabisado ang chick na mahinhin. Tiwala si Himari na kaya nitong i-build ang chemistry nila at nagmungkahi na sa confectionery shop ni Rin mag-photoshoot, at sa pag-aalala ng binata na baka makaistorbo ay sinabi ng dalaga na sa holiday ito gawin at saka kinausap din muna ang inaukol doon. Kinundi na ni Yu ang pagiging pressure masyado ni Himari sa kaibigan, ngunit ayon dito na mahiyain ang dalaga at walang mangyayari kung hindi magpipilit. Matapos ito, pumunta ang tatlo sa accessory shop kung saan masayang bumili ng mga gamit ang binata, sunod nag-canvas ng item na babagay kay Rin. Alangan ito na baka sa isip ng dalaga na nagpapasimple siya, ngunit siniguro naman nitong okay lang. Sa kabila nito, sinadyang tawaging creepy ni Himari ang binata dahil di kompleto ang araw kung di mapapahiya ito, at sa gitna ng cute na eksena ay nagbigay ng mahinhing tawa ang isa. Kasunod nito, napansin ni Himari na makinis ang balat ni Rin at nais na isama ito sa shoot. Pagkatapos humingi ng permiso, umalis si Yu para maghanap ng kwintas, kung saan tinulak ito ni Himari na ito na din ang magsuot. May pag-alinlangan pumayag si Rin, at sa isip na hindi nakikita ng binibini bilang isang lalaki ay agad nilagay iyon ng binata, hindi alam na sobrang kinilig ito dahil doon. Sinamantala ito ni Himari at nagkomento sa adobong pormahan ng dalaga, na nagpahiya dito ng husto at nagresulta, para isang muning ang mabitbit ng binibining sinlakas ng gorilla. Matapos ito, pumunta sila sa mini garden upang pumili ng mga bulaklak para sa photoshoot. Naakit si Rin sa makapal na halaman sa itaas at nasambit na gaya lang ito dati, ngunit piniling mag-suspense muna. Tinanong ng binata si Himari para sa mga suhestyon kung saan sinabi nitong pumili ng mga rosas, at nagpaalala ito kay Yu sa katangian ni Rin na mukhang matinak ngunit matapat. Sunod umalis si Himari para bumili ng inumin, ngunit ang tunay palang rason ay iwanan ang dalawa, na kung nagparaya ka na din nga dati ay relate ka sigurado sa dalaga. Sinamantala ni Yu ang pagkakataon para humingi ng tawad kay Rin, ngunit sinabi nitong si Himari ang may kasalanan. Nagkwento ito na dati ay tahimik lang si Himari at buong araw nagbabasa ng manga noong magkaklase pa sila, kaya hiniling ng ina nito sa kanya na makipagkaibigan dito. Cookies ang nagsilbing daan para mapalapit dito, habang di akalain ni Yu na minsan palang loner ang makulit na kaibigan. Tinanong nito si Rin kung anong klaseng bulaklak ang gusto, sinabi ng dalaga na gusto ang malaking uri, dahilan para masipat ng binata ang mabango at malaking rosas na nagdulot ng parehong pinsala sa kanila. Nagpas siyang pumili si Yu ng magandang bulaklak tulad nito at pumili ng tulip, ipinaliwanag kung paano naiiba ang pag-bloom nito kumpara sa ibang bulaklak, ngunit natigilan sa isip na baka nerd ang datingan niya. Inamin nitong walang mga kaibigan at hindi interesado sa mga sports o games, at laging sinasabihan ng iba na boring ang pagkahilig sa bulaklak. Ipinagkibit balikat nito ang walang kwentang skill ngunit hinawakan ni Rin ang damit, na nagtanong kung bakit niya gustong gusto ang mga bulaklak. Sa isip ni Yu na sinusubukan lang nitong maging mabait dahil sa pagtulong sa bracelet, subalit nakita sa mga mata nito ang interest na malaman ang rason kung bakit. Sumagi sa isip ng binata ang paboritong Queen of the Night na bulaklak, na dahil sa kakaibang bango nito ay mahuhumaling kang alagaan para makita itong mamukadkad only in the night. Sunod itong nagkwento sa panahong pumunta sila sa flower shop kasama ang pamilya, at kung paanong nahiwalay sa mga ito at natagpuan ang isang batang babae na umiiyak sa isang tabi. Habang naglalakad silang dalawa, napagtanto niyang nawawala rin ito kaya nagsimulang maghanap sa kanilang mga magulang ng magkasama, at bago maghiwalay ay binilhan ito ng bulaklak na ipinangako naman nitong isusuot araw-araw. Alam nga raw niya na mamamatay din ang bulaklak, subalit ang pangyayaring iyon ang nagtulak sa kanya na maging mahilig sa bulaklak, na kung i-innovate ang mga ito ay pwedeng ma-increase ang lifespan. Ngayon ay umaasang makarating ang obra sa munting first love, sabay pinutol dahil cringe na. Ganun pa man dumugtong si Rin na hibiscus ang bulaklak na sinuot ng batang babae at pinaliwanag pa kung gaano namumula iyon.
Sinabi ni Yu sa batang babae na bagay sa buhok nito ang kulay pula, at biglang kahit umano kinasusuklaman niya ang sariling buhok noon, ay napagtantong maganda naman pala dahil may isang naka-appreciate. Sa matamis na panapos, ni-reassure ng dalaga na nakarating na ang mga obra nito sa batang babae, dahil siya lang naman ang romansang hinahanap-hanap ng romantiko natin. Nakita ang matamis na eksena, iniwan ni Himari ang mga inumin at nauna nang umuwi, kung saan ang tawagan ito ni Yu ay out of reach na. Nagtanong si Rin kung ayos lang magpalitan ng numero at pinayagan na nga ng binata, samantala habang tinitingnan ni Himari ang smartphone ay di na kinaya ang sakit at nilabas ang pagkadismaya. Naalala nito ang sinabi ni Rin na ang ate niya ang nagbigay sa kanya ng bracelet, at nagpaalala iyon sa batang lalaki na nakilala noon sa mini garden. Bilang likas na babae, agad na konekte ng dalaga ang pangyayari mula na rin sa parehong mga kwento ni Yu, at naisip na maaring tadhana ang muling nagdala sa mga ito sa isa't isa. Ito ang rason kung bakit nais niyang i-push ang dalawa, ngunit sa pag-alis ay napagtantong di na kailangan dahil matatag na ang chemistry ng mga ito. Masaya siya para sa dalawa, ngunit may lungkot dahil ngayon palang nakita ang mata ni Yu na puno ng ibang saya, at yun ay dahil mismo kay Rin na kababata niya. Makalipas ang ilang araw, naglalakad si Yu papuntang paaralan na parang zombie, dahil di na nakatulog mula ng malamang sobrang chick na pala ng first love noon. Sinubukan itong mag-text kay Himari ngunit sin lang gaya ng jowa mo, saka ito nag-hi mula sa kabilang locker. Nang palapitin na ito ay parang team ang nalumalayo sa kanya, at nang tanungin ukol doon ay sinabing gusto muna magkaroon sila ng 3 metrong distansya mula ngayon. Sunod lumitaw si Rin sa likuran nito at bumati ng good morning, na dahil walang sagot ang binata ay dinaan ng cutie sa sapilitan. Ohayo. Kasunod nito, pinagbigay alam ni Yu ang mga bagong kalokohan ni Himari, dahilan para mag-take over ang cute na binibini, nilabas ang cookies para mahuli ang daga, sa kasunod na umabante. Habang nag-aaway ang dalawang romansa, naging background character naman ang ating simp na romantiko. Nang bigla, binigyan ito ni Rin ng cookies, at napagtantong nagsikap ang dalaga sa paglagay ng design. Sambit nitong iyon na ang best talent na pwedeng i-showcase, saka iniwan ang kinilig na romantiko. Maya-maya sa rooftop, biniro ni Himari ang binata na mukhang in love kay Rin, at kung dapat ba raw na magkape na lang sa gilid habang nagkakagustuhan ang mga ito. Ipinaalala ni Yu na hindi pa naman nagde-date, ngunit dito na ni-reveal ni Himari na narinig na ang buong kwento sa mini garden. Nang bigla, sinandal ng binata ang romansa sa fence at sinaway ito dahil sa pagmamartes, pati na ang kakaibang mga kilos nito dahil kay Rin, at ang kamakailang pag-alok ng matamis na first kiss. Nagbigay ng inosenteng wag po-pose ang isa kahit gusto din ng minatamis. Samantala nilinaw ni Yu na wala pa namang relasyon kay Rin kaya pwede nitong habulin ang kanyang lips. Inamin nitong first love si Rin, pero dahil iniisip na one-sided siya ay nagmungkahing wag pangunahan ni Himari ang sitwasyon. Imbes na seryosohin, sinalpak ng dalaga ang juice sa bibig nito at sinabing tigilan na ang pagiging iritable. Habang papaalis, hindi maintindihan ni Yu ang umiikot sa isipan nito at tanging pagkasimplang ang umiral, nang maalala kung gaano kaluwag ang depensa ng dalaga kanina. Kasunod nito, habang nagtatrabaho sa lab ay sinamahan siya ng dalawang romansa, kung saan ibinahagi ang mga paraan para ma-preserve ang bulaklak at gawing puti ang mga ito. Napatanong si Rin kung bakit nito kinukulayan ulit ang mga bulaklak, sinabing kailangan iyon dahil kung hindi ay malalanta ang mga ito kapag ginamit na sa mga aksesory. Nagsimulang magpasaway na naman ang kuting, kaya agad nagsumbong ang binata sa owner nito. Nang matapos ang paghahanda sa mga kulay, ni-reveal ni Yu na mas matagal noon dahil laging ginugulo ni Himari habang nagtatrabaho. Banat naman ito na nagbago na ang binata dahil dati ay nilalandi kapag nangiistorbo, dahilan para mag-init ang binata lalo't naroon pa man din si Rin ang sinabi ang mga yon. Muling nagbiro ang dalaga na kung ibig sabihin ba na kung wala si Rin ay pwede, dahilan upang tuluyan ng ipaghalo ng binata ang bango sa minatamis. Lalo lang natuwa si Himari kaya nagpatuloy ang matamis na kulitan, samantala matapos maisip ni Rin na baka nagkiss na ang mga ito ay di na napigil umalis dahil inosente. Napatawa ng husto si Himari habang nakaramdam ng pagkayamot si Yu sa kalokohan nito, at nang lalapitan na sana para bigyan ng isa sa pisngi ay mabilis na kapag counter-attack, para ilagay ang romantiko sa posisyon ng delikadesa.
Chill na chill sinabi ng romansa na nagawa na nila iyon sa isipan ni Rin, kaya hindi na big deal kung tututuhanin talaga ito. あらあら、これはこれは。 Pinaalala nitong gagawin din naman iyon kapag naging mag-asawa na sila, at nang sawayin ng binata sa akal ang pag-good time sa kanya ay giniit na hindi nagbibiro pagdating sa usapin ng kasal. Game ang dalaga na iparanas kay Yu ang tamis ng Himari brand para ma-motivate lalo sa trabaho, na nagpahiya naman sa binata. Naisip nitong friends lang sila, ngunit kung susundin ang ninanais ng romansa ay magiging friends with libreng bayuna. Ayaw sana ng romantiko natin ang ganoong sistema, kaso dahil nga naman sobrang high class ng nakahain sa harapan ay di na napigilan ang Will of D na umiral sa digmaan. 友達みたい。私の両手を。 Mabilis nitong inagaw ang telepono at nakita ang pinakasimp loser at pangit na pagmumukha, at habang nagpapahayag ng husto na romansa, kakagatin na talaga kita, ay tawang-tawa naman itong napakakulit nating dalaga. Humingi ang binata ng kahit kaunting katahimikan bago bumalik sa pagtatrabaho, ngunit fresh pa sa isip ang kamuntik na pagmamatamisan kanina. Nang bigla, bamulong si Himari na tinuloy mo na dapat nasupot ka, pero nang tanungin ng binata kung may sinabi ay hindi sumagot at sa halip ay nangumusta. Sunod itong umalis sa silid habang nagbibitaw ng mga difilta, kaya tayong mga romantiko ay hindi talaga makukuha ang nasa kokote ng mga romansa natin. Kaya, habang nakasakay nga itong dalaga ay naiinis na hindi napatamaan ng minatamis kanina. Kinabukasan, nakasalubong ng binata si Makishima kung saan nagtanong ito sa real score sa pagitan nila ni Rin. May pag-alinlangan sinabi ni Yu na nag-confess ito, pinasundan ni Makishima nang hindi naman siguro ito magbibigay ng cookies kung walang love feelings. Natutuwa ito para kay Rin na sa wakas ay nakilala na ang Prince Charming sa nakalipas, sabay banat na baldog pala ang prinsipe na iyon. Baliw na baliw pala si Rin sa isang simp na talunan, kaya di maiwasang sabihin na poor taste ang kaibigan. Hindi magets ni Yu kung sino pa ang gustong kutsain nito, subalit nakiusap na wag nang gumawa pa ng anumang kalokohan dahil sapat na ang kakaibang kinikilos ni Himari. Nainteres ang Martes kaya humingi ng detalye, ibinahagi ng binata ang kamakailang pagiging clingy nito sa kanya, na ikinatuwa ng Martes pagkat sasamantalahin iyon para gumanti. Maya-maya, namanghasi rin nang makita ang mga bulaklak na may kulay na, habang si Himari ay halatang selos malala sa patuloy na pagiging close ng dalawa. Binaliwala ito ni Yu, at pinahayag na nais gamitin ang mga sample para magdesisyon sa direksyon ng photoshoot. Pinag-post nito si Rin sa iba't ibang anggulo, habang mabilis ding nabagot si Himari. Nagmungkahi ito na kunan ng mga hot post ang kababata, ngunit agad pinatahimik ni Yu at hayaan umanong gawin ang kanyang trabaho. Gumamit ito ng total concentration at napagtantong pareho lang ang hitsura ni Himari at Rin sa puntong ito, kaya kailangang maghanap ng bagay na maghihiwalay sa dalawa. Hiniling nitong kunan ang Queen of the Night, o ang pose ng dalaga na magre-representa mismo sa bulaklak. Ganon pa man, nang magsimulang magduda sa sarili sa isip na hindi iyon ang tamang imahen, ay dito na nainis si Himari at nagpas siyang tumulong. May binulong itong kung ano kay Rin, at sa pagliko ng binibini pabalik ay dito na kinunan ni Yu mula sa pagtawag ng instinct. Ito na ang imahen na kanyang hinahanap, isang eksena kung saan parang may hinihintay ang dalaga at umaasang babalikan. Napatanong dito si Rin kung talagang nag-ano sila ni Himari kahapon, ngunit ito ang sumagot na joke lang, kaya sa sobrang inis ay pinatikim dito ang bagsik ng Gorilla Force. Sunod nitong tinanong ang binata kung okay na ang kuha, sumagot ng oo naman at perpekto pa nga. Sa ilang sandali, habang naglalakad pa uwi, napatanong si Yu kay Himari sa kung anong sinabi nito kay Rin, sinabing secret iyon kaya naisip na marahil sus na naman. Ibinahagi ng binata na perpekto na ang nakuhang larawan, at balak i-photoshop dito ang mga aksesory para sa advertisement. Habang ipinapaliwanag nito na gagamitin ang tulip para sa bagong batch, todo pigil si Himari sa selos na nararamdaman, sinubukan iyong itago at sa halip ay humiling na gawan din ng isa para sa sandaling ma-inlove na din. Gusto ng binata natin nakunan ang dalaga sa mga oras na iyon dahil may parte sa puso't isipan na nais ariin si Himari mismo, ngunit di pwede dahil maling feelings iyon para sa isang kaibigan lang. Nang makita ang regalong choker noon ay naalala ang pangako ng pagiging best friends forever, at naisip na mas mahalaga ang pagprotekte doon, kesa masira dahil sa love feelings.
Tinanggihan nito ang dalaga at dinein na magkaibigan sila, na masaya namang lumiko at nagpatuloy sa lakad. Ganon pa man, hindi ito nakatulog buong gabi sa pag-iisip ukol doon, at napapaisip kung magiging mag-best friend na lang talaga. Habang kumukuha ng yogurt, naiisip nitong gusto lang ni Yoon na panatilihin ang pangako noon, ngunit mahihirapan na dahil siya mismo ay may love feelings na din dito. Naalala ng dalaga ang ekspresyon ng binata sa mini garden, at nais ding makita ang mga mata nitong kumikinang sa malapitan. Nais niyang lumiwanag ang mga ito para lang sa kanya, ngunit ang friendship forever na pangako noon ang nakakahadlang. Inamin nito sa sarili na ang pagpili sa BFF route ay nagre-resulta para mawala si Yu sa domain ng kanyang pag-ibig, kaya ngayon ay kailangan ng mag-adapt upang hindi ito tuluyang makalayo. Sa sumunod na gabi, ipinagdiwang ni Yu ang paglulunsad ng bagong batch ng aksesory kasama ang gang, kung saan agad nambweset si Himari kay Makishima. Pagkatapos ng ilang sandali ng kulitan, tinanong ito ni Makishima kung ano ang ginawa, at ipinakita ang isang pulang tulip na ginawang hairpin. Lumiko ito kay Rin para ibigay ang gawang aksesory, ngunit bigla itong tinulak ni Himari at sinira ang sandali. Nang simulang kumuha ng mga litrato ang dalaga at patuloy na kumilos sa sus na paraan, para lang matakpan ang matinding selos. Di sadyang alam ni Makishima ang nangyayari dito, kaya agad hiniling kay Yu na ilagay ang hairpin kay Rin, total magkaibigan din naman. Parehong nahihiya ang mga romantiko at romansa, ngunit piniling magpakalalaki ng binata at nilagay ang hairpin sa binibini. Arigato. Pagkatapos mag-order ng pagkain, tinanong ito ni Makishima ukol sa mga plano para sa susunod na batch, na nagmungkahi na maging opisyal na model nito si Rin pagkat bagay sila sa linya ng trabaho. Agad pumayag ang binata dahil chick naman talaga ang first love na pumayag din sa mungkahi, nang biglang bagsakan ni Himari ang lamesa at sabihing hindi pwede, pero mabilis ding huminahon para di mahalata ang selos. Palusot nitong magiging pagkain ng toxic bandwagon si Rin kapag nagmodelo, ngunit mabilis ding sumabat si Makishima at sinabing takot lang itong maagawan ng posisyon. Sinubukan itong pakalmeyan ng binata, kaso ayaw paawat ng dalawa. Matapos huminga sandali, pinaliwanag ni Himari na kakailangan din gumawa ni Rin ng mga reports at lumahok sa festival kung gagawin iyon. Ganon pa man, sinabi ni Makishima na model lang ang pinag-uusapan at hindi ang pagsali sa garden ng club, kaya bakit daw kaya ito nagpapanak ng husto. Nanatiling kalmado ang dalaga at sinabing ginagawa lang ito para kay Rin, subalit hindi kumbinsido si Yu dito. Giit ni Yu na ayos lang kung si Rin ang magmo-model para sa kanya, at ipinaalala na dito din naman nanggaling mismo ang ideya. Ipinaalala din nito ang mga kakaibang kilos ng dalaga sa mga nakaraang araw, at kung hindi nito naiintindihan ang pag-ibig ay di dapat pilitin ang sarili na mag-model sa mga love team shoots. Ikinalungkot ito ni Himari, at lumala pa ang sitwasyon nang sabihin ni Yu na hindi siya komportable kapag pinipilit siya nito sa sarili niya. Sa makatotohanan, ginawang model ng binata si Rin, para maiwasan ang tuluyang pagka-in-love sa best friend. Samantala, nagalit si Himari at naghanap ng yogurt sa bag para mapakalma ang sarili, ngunit nang walang makita ay dito na nga binuhusan ang binata. Kinagat nito ang straw at nagpas siyang tapusin ang kanilang friendship, na nagpalito naman kay Yu. Inihagis nito sa ulo ng binata ang straw at sumigaw na tapos na ang ating friendship romantiko. Kinabukasan habang nasa vending machine, nagtataka si Yu kung bakit pinutol ni Himari ang friendship ng ganun-ganon na lang, at di inaasahang bumili ng 2 juice dahil sa nakasanayan. Pagkabalik sa klase, sinubukan ng mga itong magpakiramdaman subalit ng ibabaw ang matinding tensyon sa kanilang pagitan. Simpleng ngisi ang isa sa isip na gustong-gusto na siyang makausap ng romantiko, habang ito naman ay nakatingin dito, inamin na maganda ang romansa kaso lang ay may saltik sa ulo. Binuksan nito ang paboritong yogurt ng dalaga para magpainggit, kaso lang matapos magdrama nito ay talo dahil sinabi ang basura ng mga martes sa akal ang pagpapaiyak dito. Kasunod nito, nakita ng binata ang forwarded message mula sa dalaga, na galing sa isang kumpanya na gustong kumuha dito. Lumalabas na tinanggap na nito ang alok at malapit nang lumipat sa Tokyo High, kaya dulot ng kaba ay agad nagtanong si Yu ukol doon, subalit pinili nitong enjoyin ang sitwasyon at muling tumakbo. Habang hinahabol ito, nakasalubong ng binata si Rin, na pinakita ang parehong text mula kay Himari na nagsasaad ng paglipat nito sa Tokyo.
Naniniwala si Rin na nangyayari ito dahil sa pagpayag maging model dito, pero tiniyak ni Yu na wala itong kasalanan. Kinuha ng dalaga ang supot ng cookies na kahinaan ni Himari, habang kinuha din ng binata ang paborito nitong inumin. Iniwan ng mga ito iyon sa isang bench sa pag-asang kakagat ito sa pain, at lumitaw nga ang target gaya sa inaasahan. Tinanong ito ni Yu sa mga nangyayari, ngunit tumakbo ulit ito hanggang sa magpang-abot na nga sa hallway. Nagtanong ang binata kung nagseselos ito kay Rin dahil sa pagmomodel sa kanya. Sinagot ni Himari ng isang sampal at sinabing ito ang ugali ni Yu na kanyang pinakaayaw. Hindi maintindihan ni Yu kung bakit pinapahiya siya nito, sinabing kung totoong magkaibigan sila ay dapat kinausap man lang nito bago gawin ang desisyon. Magkaganpaman, sa kabila nito ay muling hindi nagbigay paliwanag ang dalaga, kung kaya naman napilitan na ang ating romantiko na gumamit ng puwersa. Sa di inaasahan, nasira nito ang kwintas na regalo sa dalaga, na mabilis naman nitong kinuha bago tuluyang masira. Dito na sinabi ni Yu na kasangkapan lang naman siya na tagagawa nito ng aksesory, at sa tuluyang pag-iyak ng dalaga ay bumwelta na ito din naman. Isa lang siyang prop model ng binata, na tinapon na parang basura matapos itong makahanap ng mas chic na model. Ipinaalala nito na nangako ang binata na siya lang ang magiging exclusive model nito para sa mga bagong aksesory, kaya ngayong ibinigay na ang posisyong iyon kay Rin ay malamang sa malamang na in love ito sa kanyang kababata. Wala siyang problema kung nagkakagustuhan man ito, ngunit hindi kayang tiisin ang maging number 2. Itinapon nito ng tuluyan ang choker kay Yu, saka sinabing pupunta sa lugar kung saan siya kailangan. Kinahapunan, habang nagmumuni-muni sa tabi ay inabutan ang binata ni Makishima. Tinanong nito ang kaibigan kung bakit minungkahi ang pagiging exclusive model ni Rin sa kanya, sinabing gusto lang maging instrumento para makascore ito kay Rin. Pinaliwanag ni Makishima na kahit nagsisimula na itong ma-in-love kay Rin, ay masasaktan siya para dito kung makikitang palaging nakakapit si Rin sa kanya, kahit pa sabihing mag-best friend lang sila. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yu, kaya pinaliwanag ng kaibigan na nagsisimula na nitong makita si Himari bilang jowa material, pagkat kung hindi ay malamang genoa na agad nito si Rin. Sa puntong ito ay nahahati ang kanyang puso sa dalawang individual, ngunit kailangang piliin kung sino ang mas mahalaga. Ang pagkuha nitong model kay Rin ay siguradong nakaapekto sa friendship nila ni Himari, at ang pagpunta naman nito sa Tokyo ay dahil hindi kasi makakayang limutin ang binata kung hindi lilipat para sa bagong simula. Sisisihin ni Rin ang sarili dahil dito, na siyang ayaw ni Makishima mangyari bilang kababata nito. Napagtanto ni Yu na maalalahanin din pala si Makishima, ngunit nang i-voice out na iyon ay nahiya ang loko. Nagmungkahi itong kalimutan na ng binata si Himari at si Rin ang piliin, dahil ito ang pinaka-best ship na maaring i-offer sa kanya ng tadhana. Matapos itong umalis, agad nakapagdesisyon si Yu na pipigilan si Himari, kaya kinagabihan ay agad nitong tinext ang dalaga upang tanungin kung talagang lilipat. Matapos ang ilang palitan, muling naalala ng binata ang panahon kung saan gumagawa ng aksesory, na walang sino man ang nakaka-appreciate. Ganun pa man, ang pagdating ni Himari sa kanyang buhay ang nagsilbing liwanag upang maipagmamalaki ang mga obra sa lahat, at kung paano naging mag-best friend dahil doon. Dahil ayaw mawala iyon, tinext nito ang dalaga na luluhod at hihingi ng paumanhin, kung iyon ang kailangan para hindi na ito lumipat. Habang naghihintay ng reply, lubos ang tuwa ng isa dahil napasuko ang romantiko, at wala naman talagang balak umalis. Kinumbinsi nito ang sarili na peke din ang mga luha kanina, ngunit alam ng puso na totoo lahat iyon. Matapos maalala ang nasirang kwintas ay sinabing palamuti lang iyon, subalit ang mga luha sa mata ay sinasabing espesyal iyon. Pagkatapos ibuhos ang inis sa isang plushie, nangako itong pagbabayaran malala ng best friend ang ginawang kasalanan. Kinabukasan sa klase, umaasa ang dalaga na magmamakaawa ito, subalit sa halip ay naging lock-in ito sa pag-aaral. Sunod nito itong hinintay sa oras ng tanghalian, subalit walang Yu ang nagpakita sa rooftop. Dahil dito, kinumbinsi nito ang sarili na marahil ay todo iyak lang ito sa isang sulok. Sa pagsapit ng linggo, nahihinti ito ng text mula sa binata subalit walang ringtone nang tumunog kahit sa paglipas ng maraming oras. Kinagabihan, nagdesisyon na itong mag-stalk sa FB, at dito nakita ang tag post ni Rin kasama ang sa akala ay si Yu. Nag-upload din ang binata ng larawan ng kababata suot ang baging aksesory sa business page,
kung kaya dito na sumagi sa isip ng dalaga na marahil ay end of the world na talaga. Nagsimulang pamatak ang mga luha nito, subalit agad ring pinyunas iyon para maitago ang kahinaan sa harap ng kuya. Ganon pa man, mabilis nagtanong si Hibari kung nag-away ang mga ito, kaya buking ang halata at napilitan magkwento. Ikinagalit ni Hibari ang pagmamanipula nito kay Yu gamit ang mga kasinungalingan, at ipinaalala dito na kinailangan ipahiya noon ang sarili sa harap ng ate ni Rin, para lang matulungan ito sa pagbenta ng aksesory ni Yu. Kahit ayaw humalik sa sandals ay ginawa dulot ng pagkagusto sa mga obra ni Yu, saka pinaalala na nangako ang dalaga noon na hindi susuko sa pagsuporta dito kahit anong mangyari, kapalit ng pagpapahiya sa ate ni Rin. Ang mga aksyon nito ay sumalungat sa kanilang kasunduan, at sa pagpapatuloy nito ng sermon ay dito na umamin ang dalaga na may na-develop na kasing feelings kay Yu. Nang marinig ito, nagbigay ng mabilis na real talk si Hibari, ipinaliliwanag na life is short para maglaro kaya kailangan na nitong harapin ang feelings bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan pagkatapos ng pagsusulit, tinext ni Hamari si Yu para makipagkita, kung saan pinapunta naman ito ng binata sa science lab. Sa oras ng pagkikita, nablangko ang isip ni Himari at nahihirapang sabihin ang mga gustong sabihin. Hiniling nito kay Yu na mauna, na agad namang kinuha ang isang papel at binigay dito. Sa di inaasahan, naibigay nito ang certification of withdrawal, ni-reveal na balak sundan ng dalaga sa Tokyo upang doon na mag-aral. Mula ito sa payo ni Makishima na piliin kung sino ang mahalaga, at napagtantong siya pala iyon. Napatanong si Himari kung bakit sinusuko na nito ang hilig, sinabing ang paggawa ng mga aksesory ay nakakabagot kung wala na ito. Si Yu naman ang nagtanong kung hindi na magiging magkaibigan kapag tumigil na sa paggawa, sumagot ang dalagang syempre hindi. Pinahayag nito na napakasaya manood ng video kasama ito. Ang pakikipag-agawan ng pagkain sa tanghalian, ang sumakay ng tren kasama ito, at higit sa lahat ay gusto ang masasayang kulitan kapag magkasama. Agad nitong pinunit ang withdrawal notice ng binata, sinabing hindi na iyon kailangan pagkat di natuloy ang paglipat sa Tokyo. Habang umiinom ng juice, lumapit si Yu at tinanong ito kung ano ang gagawin sa mga fans sa Tokyo. Napaubo ang dalaga, dahil sa delikadong distansya ay gusto na nitong halikan si Yu, ngunit piniling kontrolin ang sarili dahil pangit ang mukha. Gusto nitong maibalik ang friendship, subalit ikatutuwa kung siya ang magiging unang prioridad. Sunod binigyan ito ni Yu ng friendship ring na gawa mula sa isang priniserbang bulaklak, sumumpa na ito at ito lang ang nag-iisang best friend. Sigurado ang binata na magkakatampuhan ulit sa hinaharap gaya ngayon, ngunit hindi umano ibig sabihin na mas pinahahalagahan na ang ibang tao kaysa dito. Matapos ang sweet remark, hiniling ni Himari na tumalikod ito sa kasamaan pa na parang jowa, sunod nag-request na isuot nito ang singsing. Matapos iyong isuot, niyakap nito ng mahigpit ang binata at muling hiniling na magpakasal sila kung single pa din sa edad na 30. Maya-maya, habang ginulat si Himari ng ibang chicks ukol sa pagkatuklas sa talento ni Yu, ay pinasalamatan naman nito ang isang dalaga. Ito ang naghanap ng purple tulip para sa singsing na binigay kay Himari, subalit piniling isekreto ang pure love na kahulugan ng bulaklak sa language of flowers, dahil takot pang mabasted. Muling naalala ng binata kung paano nahuhumaling sa mga bulaklak, na palihim pang iginuguhit ang mga ito habang nasa gitna ng klase. Siya ay mahiyain at tahimik na lalaki na kabaliktaran ni Himari, isang popular girl at laging puno ng energy. Pinilit siya nitong sumama mag-lunch, at matapos istorbohin ng isang asungot na idiniin ang kanyang pagiging loser, ay to the rescue si Himari na sinabing siya na siguro ang pinakamatalino pagdating sa mga rare na bagay. Pagkapasok sa science lab, kinumpronta siya nito sa tila mga pag-iwas, subalit piniling magkibit-balikat lang. Dulot nito, kiniliti siya ng dalaga hanggang sa umamin kung gaano na naiinis sa mga nanlalait sa kanya. Ibinahagi nito sa kanya na pareho lang din ang sitwasyon, subalit kung laging magfo-focus dito ay mamatay na isang simp loser. Binanggit niya dito kung gaano kaswert dahil sikat at maraming kaibigan, subalit sinabi sa kanya na hindi laging positibo ang bawat eksena. Pinakita nito ang mga mensahe mula sa lalaki kanina, na lumalabas na nanliligaw sa kabila ng may girlfriend na. Ito ang mga taong kailangan harapin dahil sa pagiging sikat, ngunit hindi hinahayaang baguhin ng panghuhusga ng iba kung sino siya. Ayon pa dito na di porket maganda ay puro na,
at mas bet ang puro gaya ng mga mata ng binata kapag gumagawa na ng mga aksesory. Dahil gusto nitong maging best friend forever ay pinagbawalan ng binata na ma-in love, at ipinangako naman nito sa mga oras na iyon. 言ったね。ひまりの親友の Naghabulan na naman nga ang ating mga bida sa sekretong silid, hanggang sa parehong mapaupo dahil sa pagkahingal. Sinabi ng dalaga na palalabasin na lang sa madla na nililigawan na nito, nang sa ganun ay wala nang simpang lumapit sa kanya. Ganon pa man, nag-aalala ang binata na baka lalo lang mabyuli, nang biglang hawakan ni Himari ang kamay, na nagtanong kung gustong manligaw ng totohanan. Muli itong tinanggihan ni Yu sa ikalawang pagkakataon, subalit 2 taon mula noon ay napagtantong na in love na sa best friend. Sa kasalukuyan, dumating ito sa paaralan, nagsisisi na pinalampas ang pagkakataon na magtapat sana. Kasunod nito, lumitaw si Himari kaya agad sinalubong ng might guy smile, subalit ligwak siya matapos tanungin ng dalaga kung dahil ba ito sa natatae. Habang naglalakad papunta sa klase, tinanong nito si Himari kung nasaan ang singsing, at pinakita naman nito na nilagay na sa choker. Halos muntik nang masambat ng romantiko na Himari ang cute mo mawa-mawa shop-shop, kaso supot pa kaya di tinuloy. Nagpapasalamat itong may value pa pala sa dalaga ang choker di gaya sa iniisip, na matapos mahulaan nito ay nalubos ang gulat. Ang dalaga naman ang bamanat na payag naman kung gusto manligaw ng simp, subalit nag-counter ito gamit ang handlock sa balikat, sinasabing since ito lang ang nag-iisang romansa ay kung pwede ba daw, sabay pihit ng joke lang. Sa kasamaang palad ay walang wrist damage ang dalaga, ngunit matapos magpalusot na pupuntang banyo ay delayed effect lang pala ang matinding pinsala, na nagresulta para di masabi ang ukol sa mga bagong fan ng aksesory, pati ang pagputol ni Rin sa kanilang friendship. Kasunod nito, ibinahagi sa kanya ni Yu na nakatulog sa gitna ng exam, kaya isang tanong lang ang nasagutan. Sa kabutihang palad, mabait ang advisor para magbigay ng supplementary exam, at kung makakuha ng passing grade sa bawat subject ay baka maitawid ang bagsak na grade. Dito na nagtanong si Himari sa opinyon nito sa pagkatuklas ng madla sa hidden talent sa social media, sinabing wala nang paki dahil wala namang problema kahit sino pa ang makaalam. Panic mode ang dalaga at sinabing big problem iyon dahil baka maging sikat sa mga chicks, at di malayong makahanap ito ng Rin II at tanggapin ulit bilang model, dahil hari ito ng mga simp na gutom sa minatamis. Romantiko mode ang bida natin, ni-reassure ang romansa na hanggat suot nito ang singsing ay mananatiling number 1. Gustong sabihin ng dalaga na mahal mo pala talaga ako, kaso di pa din handa kaya dinaan na lang sa sampalang sobrang kilig. Malamang ang reaksyon ni Yu ay halos parehas lang sa karamihan na mapapaisip talaga sa tumatakbo sa kokote ng mga babae, ngunit tumindi pa ang mga tagpo sa pagdating ni Rin na selos malala. Nalulungkot si Himari samantala nais ng binata na samahan sila nito sa kulitan, ngunit ayaw din maging number 2 ng binibini kaya agad umalis. Nagdudulot ng alala kay Yu ang dalawang magandang problema, samantala nag-aalala si Himari na alam na ng lahat ang tungkol sa business page ng binata. Alam nito kung sino ang may pakana, pero determinadong mapanalunan si Yu sa digmaan ng pag-ibig. Maya-maya, kinumpronta na nito si Makishima na may pakana sa paghayag sa page ni Yu, na giniit namang ginawa lang iyon para si Rin ang magwagi. Nangatwiran itong best friend si Yu at hindi pagbibigyan makihati kahit si Rin nakababata, subalit nagbiro lang si Makishima na masyado yatang strong ang feelings ni best friend. Ganon pa man, sigurado ang dalaga na siya ang mananalo sa tunggalian nila ni Rin, kung kaya naman harapang naghamon si Makishima, at sinabing ni hindi threat ang dalaga sa labanang ito. Habang papauwi, nagtanong si Yu dito kung saan dapat mag-focus para sa supplementary exam, sinabing ang kuya na ang bahala sa lahat. Naaalala nitong medyo matagal mula nang huling bumisita ang binata, habang naalala naman ni Yu ang ginawang banner ng lolo nito matapos silang matanggap sa high school. Pagdating sa bahay ng dalaga, kwinento nito na nasa ospital ang lolo, habang ang kanyang ina ay kasalukuyang nagbakasyon kasama ang ama, nakakauwi pa lang galing abroad. Ibig sabihin ay sila lang umano sa bahay. Subalit agad gumamit ng itachi move si Yu na sinabing nandito siya para magpaturo sa kuya nito. Ibinahagi ng dalaga na wala din ito sa bahay dahil sa trabaho,
pero iniwanan na muna ang mahahalagang libro sa kanya. In short ay siya ang bahala sa tutoring session. Nalito di Taranta ang bida natin na baka digmaan na talaga ito sa higaan. Kaso lang pagkarating doon ay naroon pala talaga si Hibari, kaya nasayang ang plot development. Sa gitna ng tutoring session, binanggit ni Hibari ang apoy sa mga mata ng binata dulot ng fashion sa paggawa, naniniwalang magiging multimillionaire ang accessory business nito sa hinaharap. Ito ang rason kung bakit gustong tulungan ang binata sa anumang paraan, kabilang na ang pag-tutor dito para maitawid ang bagsak na grades. Matapos mag-aral buong gabi, hinatid ni Himari si Yu sa paliguan at humingi ng paumanhin sa nakakasunog na energy ng kuya. Samantala, napansin ng binata kung gaano kaganda ang dalaga sa yukata, na agad naman nitong napansin. Palusot ang bida natin na tinitingnan lang kung anong aksesory ang bagay dito, ngunit ayon naman sa romansa na payag titigan kahit dito pa. Sunod nitong iniwan ang binata sa silid, ngunit habang nagpapantasya na ito ay biglang bumalik para i-check kung mahaba ang sandata. Kinabahan si Yu at nagtanong kung bakit ito nandito, sinabing nais lang panasa ng likod niya bilang treat sa pagkapagod sa pag-review. Nilinaw ni Yu ang girl-boy situation sa banyo, subalit ayon sa dalaga na ox lang dahil best friend naman, liban na lang kung may balak talaga ito. Ayaw nang mahulog ng binata sa mga antics nito, kaya matapos na agad pumayag magpapunas ay agad ding nabakas ang kilig pinsala sa isa. Hiniling nito kay Yu na tumalikod sandali dahil magtatanggal muna ng takip, kung saan matapos bumalik ay mabilis na dama ng binata ang ginhawa ng paghaplos. Ganon pa man, nang imulat na ang mga mata ay si Hibari pala ang nasa likuran, kaya napasigaw sa takot na ma-150. Matapos ito, nilinaw dito ni Hibari na kahit makulit ang babaeng kapatid, ay humihingi din naman ng tawad kapag nagkakamali. Tinanong nito kung humingi na ito ng tawad sa kanya dahil ayos na ulit, sumagot si Yu na siya ang nagsorry at hindi ito dahil siya talaga ang may kasalanan. Pagkarinig nito, biglang alab si Hibari at mabilis na humingi ng detalye sa nangyari. Samantala habang nasa silid, parang kiti-kiti si Himari, naiisip na kung hindi pumunta ang kuya sa banyo ay baka natusok na nga ni Yu ng Excalibur. Sa ilang sandali ay may kumatok, at sa akal ang si Yu iyon ay hinanda ang sarili, ngunit ang kuya niya pala na agad humingi ng heart-to-heart talk. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, siniguro ni Hibari sa binata na wala nang dapat ipag-alala sa exam dahil natutunan na ang karamihan sa posibleng mga tanong. Pinasalamatan ito ni Yu, habang hindi magets kung bakit umiiyak si Himari sa likuran. Pagkarating sa paaralan, tinanong nito si Himari kung okay lang, sinabing oo pagkat wala na ang Sermon King sa kanyang buhay. Kasunod nito, lumitaw si Rin na parang dinabigyan ni Kapitan sa nakaraang eleksyon, at tinanong ang binata kung bumaba nga ba kasama si Himari sa iisang sasakyan. Nagpaliwanag agad ang binata na hinatid lang ng kuya ng dalaga, subalit nadulas matapos sabihing nag-overnight sa bahay nito matapos mag-review para sa exam. Nang marinig ito, biglang alab ang first love at ipinahayag na magpapalipas din ng gabi sa bahay ni Himari upang sumama mag-review. Kinabukasan sa klase, napapaisip si Yu kung ano ang mangyayari kapag nakasama ang first love at best friend sa iisang kwarto, nang saktong makatanggap ng text galing kay Himari na sinasabing dahil ayaw ng kanyang kuya sa ate ni Rin, ay hindi magpapatapak ng kung sino galing sa bloodline nito. Muling nang kulit si Himari at nagtanong kung umaasa din ito ng sweet scene mula kay Rin, nagresulta upang muling mahulog ang sim sa bitag at mapag-alitan ng guro. Matapos ito, nilapitan ito ng dalawang chicks na interesado sa kanyang mga obra at gusto rin magpagawa, ngunit matapos sabihing kailangan muna mag-retake ng exam ay nagulat ang mga ito sa akal ang matalino siya. Sunod na dumating si Makishima, at agad binakuran ang binata para mapaalis ang mga balak umagaw dito. Samantala, tinanong ni Rin si Himari kung ano ang dapat dalhin para sa sleepover, kung saan nag-aalangan nitong sinabi na hindi libre ang bahay dulot na rin ng friendship over na kamakailan. Balik sa dalawa, kinundi na ni Yu si Makishima sa paghayag ng kanyang business page, subalit di man lang ito na guilty. Sunod kwento ng binata ang sleepover kasama ang dalawang chicks, at ikinatuwa ito ni Makishima pagkat sa wakas ay kumilos na rin ang manok para masungkit ang puso nito.
Thumbs up ito kay Yu pagkat siya man na 5-timer ay di pa naihiga ng 2 adobo ng sabay. Subalit para sa binata ay simpleng group study lang ito. Dito na ni-reveal ni Makishima na nakita ito at si Himari na naglalandian sa science lab, na siyang umpisa din ng matinding selos ni Rin. Kasunod nito, nakasalubong ng binata si Himari na nagmungkahing sa bahay na lang nito mag-group study. Tumanggi si Yu pagkat di pa handang masolo ang 2 romansa sa iisang kwarto, ngunit ito na naman ang pasaway at sinabing nasabihan na kasi si Rin na sa bahay nito mag-group study, kaya kung maaari ay payagan na para hindi mapahiya sa ex-kaibigan. Habang sinusubukan nitong magpa-cute ay biglang natawag sa student council, nagresulta para kabahan si Yu dahil solo flight muna kasama si Rin hanggang sa dumating ito. Dali-dali itong umuwi, at matapos abutan ng makalat na silid ay napa-godspeed sa paglilinis. Sa ilang sandali lang, dumating si Rin sa napakagandang pormahan, kaya ito na naman ang bida natin na todo sa pagsim. Sinabi nitong mag-isa lang din sa bahay, kung saan nagbabalak makapuntos si Rin habang wala pa si Himari. Tinanong nito kung saan nilalagay ng binata ang mga bulaklak, at binunyag ni Yu na nasa sikretong silid iyon para hindi masira ng pusa. Sa gitna ng review, shinare ni Rin na perfect sa 4 out of 5 na subject at pangalawa sa klase, at sa pag-uusisa ni Yu kung sino ang number 1 ay nalamang ang 5-timer pala. Nang sandaling magpaturo na sa binibini sa isang math problem, ay dito na nga nagpamalas ng tumatalbog na galawan si Rin, na dahilan para ma-awaken ang will of D ng ating bida. Pinigilan nito ang pagkaaswang bago pa makagat ang hilaw na karne, pagkat ayaw maging kilabot na aswang pag nagkataon. Nang bumalik ito dala ang kape, nakita nitong inaaswang na ni Rin ang kanyang unan. Nahiya ang binibini at nagpalusot na hindi lang kasi matiis ang amoy ng cherry sage, at sinabi ng binata na natapunan kasi iyon ng tsaa. Pagkatapos uminom ng kape, muling inamoy ni Rin ang unan at saka nakumpirmang amoy cherry sage nga. Nais ng binata na tumigil na ito dahil nakakagigil, subalit casual na humiga ang dalaga at sinabing okay lang ito pagkat mahal kita. Sa isang flashback, nangyari ang confession matapos manggulat si Himari na pupuntang Tokyo, busted ang hatol ni Romantiko dahil in love na kay best friend, subalit napaisip kung ano ang hatol kung nagkataong libre pa ang puso. Pagsapit ng gabi, nakatulog na ang binibini sa kama nito at nang subukan gisingin ay naganap ang iyong pinakaaabangan. Kasunod nito, biglang entrance sina Himari at Sako na galit malala sa tamis eksena, kung saan habang todo paliwanag ang binata ay pilit namang nanlulunod si Rin. Pagkagising ay agad na humingi ng tawad ang lunod master, samantala nagulat si Sako nang malamang ate pala nito si Kureha na kaklase niya dati sa high school. Ibinahagi nito kung paano nagsasaya kasama sina Kureha at Hibari, bagay na pinagtaka ni Himari dahil wala namang narinig sa kuya ukol dito. Nagpasalamat si Rin sa pag-aalaga nito sa kapatid, habang matapos itong tanungin ni Sako kung gusto nga ang supot na kapatid ay agad na bisto. Pag-alis ni Sako, sinabi ni Rin na mabuting kapatid ito hindi tulad ng ate na uuwi lang sa New Year pero walang paramdam. Sunod nagtanong si Himari kung bakit tila super close na ang mga ito, ni-reveal ng binata ang pagtatapat ni Rin kamakailan. Napatanong ang dalaga kung bakit pinili nitong pumunta sa Tokyo gayong pwede na makatikim ng minatamis, sinagot ng binata na nireject na si Rin. Gulat much ang dalaga pagkat awkward dapat ang mga ito, ngunit nagulantang lalo ng malamang 4 times na pala nag-confess si Rin at na-reject. Panic mode ito at nagpayo na wag pahuhulog ang romantiko sa binibining determinado, at kahit pa ito din ang dakilang first love. Agad pinamalas ni Rin ang Gorilla Force nang marinig ito at kinumpirma kay Yu kung totoo nga, at matapos kumalma ang lahat ay inamin ng binata na ito nga ang first love, kaso di na sure kung same pa din ang feelings ngayon. Magkaganon pa man, sigurado si Rin na masusungkit din ang puso nito basta't galingan. Sunod tinanong ng binata ang dalawa kung bakit tila awkward ang mga ito, at inamin ni Himari na nagmensahe si Rin ng pagputol sa kanilang friendship. Ayon naman dito na nangako si Himari na susuportahan ang pag-ibig niya sa kanya, kaya nang mapag-alamang binalak nitong dalhin siya sa Tokyo ay naisip na trinaydor. Sa kabila nito, naisip ng dalaga na walang karapatan magalit, dahil ayon kay Makishima na pwede lang magreklamo kung number 1 na. Sa halip,
Nais ngayon itong maging number 1 best friend ni Himari at number 1 love interest ni Yu, kung kaya nagulat ang dalawa sa kakaibang development. Naniniwala itong mahusay na model si Himari, kaya kung gusto din mag-model para sa binata ay kailangan din muna patunayan ang sarili. Gusto nitong matuto patungkol sa mga order at shipping, para ma-develop ang skill at matulungan ang negosyo ng pamilya. Thumbs up dito ang original Yu Business Founders, at masayang tinanggap ang opisyal na bagong miyembro sa negosyo. Habang papauwi, kinundi na ni Hibari ang kapatid sa pagpasali kay Rin sa grupo, ngunit sagot nito na no choice din naman. Ganon pa man, guilty ang dalaga nang ma-realize ang pag-backstab kay Rin matapos subukan ilipad si Yu sa Tokyo. Bumwelta ito sa kuya na nagsisimp pa din naman sa ate ni Rin, bagay na tila ayaw din pag-usapan ni Hibari. Nagpayo ito sa dalaga na ayusin ang vision sa hinaharap, ngayon ay di lang ito lumampas sa boundaries ng friendship at pagmamahal, kundi pati na rin sa pagiging partner sa paggawa ng mga aksesory. Hinayaan nitong mangibabaw ang emosyon na nagresulta para bumagsak si Yu, kaya kung hindi nito kayang tulungan ang binata bilang best friend ay walang karapatan maging number 1. Nagbiro itong pwede naman ampunan na lang si Yu para siya na ang tumulong sa business nito, bago magtanong ang dalaga sa dapat gawin. Sinabi nitong tigilan na ang mga kalokohan at magseryoso, pagkat kung hindi ay nakakasigurong si Rin ang mananalo sa puso ni Yu. Ilang araw ang lumipas, todo sermon ng guro sa binata pagkat dahil sa kakaibang tutoring teknik ni Rin, ay perfect lahat sa exam.